Sa ilalim ng lilim ng matandang punong mangga sa paanan ng bundok Arayat, nag-uusap ang magkapatid na sina Jenny at Jason. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang ihip ng hangin at paminsan-minsang huni ng mga ibon. Si Jason, na dati-rati mayroong sigla at lakas, ngayon namumutla at tila bay-anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ate Jenny, pasensya ka na. Parang pabigat na lang ako sa'yo ngayon. Mahina ang tinig ni Jason habang siya'y nakahiga sa isang lumang banig na inilatag ni Jenny sa ilalim ng puno. Nako, ano ka ba Jason? Kapatid kita, at gagawin ko ang lahat para sa'yo, tugon ni Jenny habang pinupunasan ang noo ng kanyang kapatid na pinagpapawisan. Makikita sa kanyang mga mata ang pag-aalala at determinasyon. Alam mo, kahit anong mangyari, huwag kang mawalan ng pag-asa, dagdag niya. Pilit itinatago ang takot na baka hindi na gumaling pa ang kanyang kapatid. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may lumapit na isang matandang babae, na kilala sa nayon bilang si Aling Celia. Kilala si Aling Celia hindi lamang sa kanyang kaalaman sa mga halamang gamot, kundi pati na rin sa mga alamat at kwento ng misteryo sa kanilang lugar. Jenny, narinig ko ang tungkol sa karamdaman ni Jason. Subukan ninyo sana ang mga doktor sa bayan, pero kung walang-wala na talaga kayo, may isang bagay pa akong maipapayo, ani Aling Celia, habang dahan-daang lumalapit at umupo sa tabi nila. Aling Celia, wala na po kaming pera para sa doktor. Ano po ba ang maaari naming gawin? Tanong ni Jenny, halos mawalan na ng pag-asa. Dito sa bundok Arayat, may isang alamat, mahiwaga ang tono ni Aling Celia. Isang krus na sinasabing may kapangyarihan na magpagaling ng kahit na anong sakit. Pero Jenny, hindi ito basta-basta. Maraming nagsasabi na maraming panganib ang naghihintay sa sino mang magtatangkang hanapin ito. Habang nagsasalita si Aling Celia, naglalaro sa isip ni Jenny ang posibilidad ng paglalakbay. Mabigat man sa loob, naisip niya na ito na lang ang natitirang pag-asa para kay Jason. Aling Celia, handa akong harapin ang anumang panganib. Kung ito ang tanging paraan, gagawin ko ito para sa aking kapatid. Matatag ang boses ni Jenny, kahit pa may kirot ng takot sa kanyang dibdib. Jenny, naiintindihan ko ang iyong pagpapasya. Ngunit tandaan mo, ang landas patungo sa krus ay hindi lamang pisikal na paglalakbay. Isa rin itong paglalakbay ng puso at kaluluwa. Marami kang pagsubok na haharapin, at sa bawat pagsubok, kinakailangang maging matatag ang iyong pananampalataya, payo ni Aling Celia habang hinahawakan ang mga kamay ni Jenny. Tumango si Jenny, bagamat natatakot, ay may bahid din ng pag-asa. Alam niyang mahirap ang magiging paglalakbay, ngunit para kay Jason, handa siyang harapin ang anuman. Nang magpaalam si Aling Celia, nag-usap pa ang magkapatid. Pinangako ni Jenny kay Jason na babalik siya na may daladalang lunas. Si Jason naman, bagamat mahina, ay nagpakita ng tapang. Ate Jenny, mag-ingat ka. Manalig ka lang palagi. Alam kong makakabalik ka na may magandang balita. Mahina ngunit mayroong pag-asa ang tinig ni Jason. Habang lumalalim ang gabi, naghanda si Jenny sa kanyang paglalakbay. Isang bag na puno ng ilang piraso ng damit, kaunting pagkain, at isang lumang mapa ng bundok Arayat ang kanyang baon. Sa kanyang puso, isang panalangin ang kanyang binigkas bago tuluyang sumabak sa ditiyak na pakikipagsapalaran. Nang maagang magumpisa si Jenny sa kanyang paglalakbay patungo sa bundok Arayat, nadama niya ang lamig ng madaling araw na dumadampi sa kanyang balat habang siya'y naglalakad palayo sa kanilang tahanan. Ang araw ay hindi pa sumisikat, at ang dilim ng gabi ay unti-unting lumiliwanag sa pagsapit ng umaga. Sa kanyang pagpasok sa kagubatan, ang tunog ng mga dahon at sanga na yumayakap sa hangin ay agad na bumati sa kanya. Naririnig niya ang kwento ng mga matatanda tungkol sa tikbalang, mga nilalang na nagbabantay sa kagubatan, handang iligaw ang sinumang mangangahas na tumawid sa kanilang teritoryo. Habang naglalakad, napansin ni Jenny na tila paulit-ulit ang kanyang landas. Ang isang malaking puno na kanyang napansin kanina ay muling lumitaw, at ang mga bakas ng kanyang paa sa lupa ay parang naging bago. Nagsimula siyang kabahan, ngunit pilit niyang sinaway ang sarili. Hindi ako pwedeng sumuko ngayon, bulong niya sa sarili. Kailangan kong magpatuloy para kay Jason. Habang umiikot siya, napadpad siya sa isang malawak na bahagi ng kagubatan kung saan biglang naging tahimik ang paligid. Mula sa anino ng mga puno, lumitaw ang isang tikbalang. Ang nilalang ay matangkad at matikas,
Ang ulo nito ay parang sa kabayo at ang katawan ay tulad ng tao, ngunit balot ng makakapal na buhok. Ang mga mata nito ay lumiliyab sa dilim. Kanina pa kita pinagmamasdan, sabi ng tikbalang, ang tinig nito ay malalim at umaalingaw-ngaw. Sino ka at bakit ka naririto? Nanatili si Jenny sa kanyang lugar, kahit pa ang takot ay tila nagpipigil sa kanyang mga binti. Alam niyang hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan. Ako si Jenny, sagot niya, pinilit gawing matatag ang kanyang boses. Hinahanap ko ang mahiwagang krus sa tuktok ng bundok upang pagalingin ang aking kapatid. Ang tikbalang ay tumigil sa harapan niya, tila iniinspeksyon siya mula ulo hanggang paa. At sa tingin mo mortal, na ikaw ay may karapatan na maglakad sa aking kagubatan. Hindi ko po sinasabing karapatan ko ito, sagot ni Jenny, ngunit handa akong harapin ang anumang pagsubok, kahit gaano pa ito kahirap, kung ito ang paraan para mailigtas ko ang kapatid ko. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Ang tikbalang ay napangiti ng bahagya, tila ba nagugustuhan ang tapang na ipinakita ni Jenny. Matapang ka, Jenny. Ngunit ang tapang ay hindi sapat upang makalampas ka sa kagubatang ito. Ano po ang kailangan kong gawin upang makatawid? Tanong ni Jenny. Diretso ang tingin sa tikbalang, kahit pa ang kanyang dibdib ay mabilis ang pagtibok. May isang puno sa kagubatang ito, paliwanag ng tikbalang. Ito ay nagbibigay liwanag sa gabi, ngunit hindi ito madaling hanapin. Ang sino mang makakahanap nito ay magkakaroon ng pagkakataong malaman ang kanyang kahinaan at lakas, mga bagay na kakailanganin mo para magtagumpay sa paglalakbay na ito. Hahanapin ko po ang puno, sabi ni Jenny, ang determinasyon ay kitang-kita sa kanyang mukha. Mabuti, sabi ng tikbalang. Ngunit mag-ingat ka, ang kagubatang ito ay may sariling buhay, at marami na akong inililigaw dito. Tanging ang may dalisay na layunin ang maaaring magtagumpay. Nagpatuloy si Jenny sa paglalakbay, habang ang tikbalang ay naglaho sa dilim. Sa bawat hakbang, ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Ano ang ibig sabihin ng malaman ng aking kahinaan at lakas? Ngunit kahit hindi niya lubos maunawaan, alam niyang kailangan niyang magtiwala sa kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang oras ng paglalakad, natagpuan niya ang mahiwagang puno. Ang mga dahon nito ay nagkikislapan sa dilim, parang mga bituin na mula sa langit. Napuno ng paghanga si Jenny habang pinagmamasdan ito. Ngunit habang papalapit siya, narinig niya ang isang tinig na nanggagaling mula sa puno. Jenny, sabi ng tinig, malalim ngunit mapayapa. Maligayang pagdating. Bago ka magpatuloy, kailangan mong harapin ang sarili mo. Nais ko pong malaman ang aking kahinaan at lakas, sagot ni Jenny, lumuluhod sa harap ng puno. Handa po akong tanggapin ang anumang hamon. Ang iyong kahinaan ay ang iyong takot, sagot ng puno. Takot sa pagkabigo, takot sa pagkawala, at takot sa hindi mo nauunawaan. Ang mga takot na ito ang maaaring magpabagsak sa iyo. Napalunok si Jenny, naramdaman niyang tumama ang mga salita ng puno sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang totoo ang sinasabi nito. Ngunit, patuloy ng puno, ang iyong lakas ay ang iyong pagmamahal. Ang iyong tapang ay nagmumula sa pagmamahal mo sa iyong kapatid. Ito ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Lumabas mula sa likod ng puno ang tikbalang, na ngayon ay may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Jenny, pinatunayan mong karapat-dapat kang magpatuloy. Ngunit tandaan mo ang babala ng puno. Ang susunod mong hakbang ay ang teritoryo ng mga engkanto, at sila'y mapanganib. Salamat po, sagot ni Jenny. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat ngunit may halong kaba. Hindi po ako susuko. Habang naglalakad si Jenny palayo, ang liwanag mula sa puno ay tila nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Sa kabila ng kaba sa paparating na hamon, alam niyang mas malapit na siya sa layunin niya. Para kay Jason, sambit niya sa kanyang isipan. Gagawin ko ang lahat. Nang marating ni Jenny ang teritoryo ng mga engkanto, napansin niyang biglang nagbago ang kapaligiran. Ang madilim at masukal na kagubatan ay napalitan ng isang paraisong hindi maipaliwanag ang kagandahan. Ang araw ay tila laging nasa tapat, nagbibigay ng liwanag na hindi nakakapaso. Ang mga puno ay naglalakihan at nagtataglay ng makukulay na prutas, ang hangin ay mabango na parang pinaghalong sampagita at rosas, at ang mga ibon ay umaawit ng musika na tila isang himig na nilikha para sa mga diwata. Sa unang tingin, naramdaman ni Jenny ang kapayapaan. Napakaganda, bulong niya sa sarili habang humahakbang ng dahan-dahan sa makinis na damuhan.
Ngunit kasabay ng pagkamangha ay ang muling pag-alala sa babala ng tikbalang, na ang engkantadong gubat ay puno ng mga ilusyon. Huwag kang magpapalinlang. Habang naglalakad, naramdaman niyang tila may mga matang nakamasid sa kanya. Biglang sumulpot mula sa likod ng isang malaking puno ang imahe ng kanyang ina. Si Aling Marta, na pumanaw na, ilang taon na ang nakalipas, ay nakasuot ng pamilyar na damit, ang puting saya na laging niyang sinusuot tuwing linggo. Nakangiti ito kay Jenny, na parang sinasabi na siya'y ligtas. Jenny anak, wika ng imahe. Bakit ka naririto sa mapanganib na lugar na ito? Halika na, bumalik na tayo. Huwag mong ipagsapalaran ang buhay mo. Nanlambot ang tuhod ni Jenny sa narinig. Ang kanyang ina, ang taong nag-aruga sa kanila ni Jason, ay tila nasa harapan niya ngayon. Inay, tanong niya, puno ng pag-aalinlangan. Ikaw ba talaga yan? Ngumiti ang imahe at lumapit sa kanya. Oo, anak, halika, bumalik na tayo sa bahay. Ako na ang bahala sa kapatid mo. Hindi mo kailangang magdusa ng ganito. Ngunit sa kabila ng malumanay na tinig at mapayapang ngiti, may nararamdaman si Jenny na kakaiba. Habang mas tumitingin siya sa imahe ng kanyang ina, tila may anino itong naglalaro sa likuran nito, isang anyo na hindi tugma sa pamilyar na larawan ng kanyang mahal na ina. Inay, mahinahon niyang sabi, kung ikaw nga talaga ito, ano ang huling sinabi mo sa akin bago ka pumanaw? Natigilan ng imahe. Sa halip na sumagot, unti-unti itong naglaho, at mula sa anino nito ay lumabas ang tawa ng isang nilalang, malamig, mataas, at mapanukso. Matibay ka rin Jenny, pero hindi dito natatapos ang aming laro. Nagpatuloy si Jenny sa paglalakad, ngunit hindi nagtagal ay muling lumitaw ang isa pang ilusyon. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang imahe ng kanyang kapatid na si Jason. Ang bata ay nakaupo sa lupa, namumutla at umiiyak, habang sinisigaw ang pangalan ni Jenny. Ate Jenny, tulong. Sabi ng imahe ni Jason, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ate, nasasaktan ako. Nasaan ka na? Nabaling ang puso ni Jenny sa nakita. Jason, sabi niya, tumatakbo patungo sa imahe. Ngunit sa bawat hakbang niya, ang imahe ni Jason ay tila papalayo. Ang kanyang mga paa ay parang nagiging mabigat, at ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Paano kung totoo ito? Paano kung ang kapatid ko ay talagang nangangailangan ng tulong? Bigla niyang naalala ang babala ng tikbalang, ang kanilang mga ilusyon ay nilikha upang linlangin ang iyong puso. Pakinggan mo ang iyong loob. Huminto si Jenny. Isinara niya ang kanyang mga mata, pinilit maging mahinahon. Ito ay isang panlilinlang lamang, bulong niya sa sarili. Ang tunay na Jason ay hindi naririto. Naghihintay siya sa akin sa bahay. Hindi ako pwedeng magpadala sa takot. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, naglaho ang imahe ni Jason, at kasabay nito ay nawala ang bigat sa kanyang mga paa. Naramdaman niyang muli ang lakas sa kanyang loob, isang kumpiyansa na nagpapatibay sa kanyang lakas. Biglang lumitaw sa harapan niya ang isang grupo ng mga engkanto, pawang magaganda ngunit mapanganib ang tingin. Ang kanilang mga anyo ay maladyosa, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng tusong ngiti. Jenny, sabi ng isa sa kanila, matatag ka. Ngunit bakit ka nag-aaksaya ng panahon para sa isang layunin na maaari naman naming gawin? Ano ba talaga ang gusto mo? Kaligtasan ng iyong kapatid o ang sarili mong kalayaan? Hindi niyo ako malilinlang, sagot ni Jenny, ang boses niya ay puno ng tapang. Hindi ko hinahanap ang madali. Ang tunay na layunin ko ay tulungan ang aking kapatid, at hindi ko ito makakamit kung magpapadala ako sa inyong mga panlilinlang. Ang mga engkanto ay tila nagulat sa kanyang sagot. Isa sa kanila ang ngumiti at nagsalita. Kung ganoon, dumaan ka. Ngunit tandaan mo Jenny, ang bawat hakbang patungo sa iyong layunin ay may mas mabibigat pang pagsubok. Huwag kang magkamaling bumitiw sa iyong paniniwala. Sa kabila ng kanilang babala, nagpatuloy si Jenny, iniwan ang ilusyon ng paraiso at pumasok sa mas madilim at tahimik na bahagi ng gubat. Bagamat napagod siya sa emosyonal na laban, naramdaman niyang mas lumakas ang kanyang loob. Hindi ako papayag na mabigo, bulong niya habang naglalakad. Sa puso niya, alam niyang mas malapit na siya sa tuktok ng bundok, at sa kaligtasan ni Jason. Habang naglalakad si Jenny sa tila walang katapusang kagubatan, narating niya ang gilid ng isang napakalalim na bangin. Huminto siya, tinitigan ang kawalan sa ilalim ng bangin. Ang kabuuan nito ay natatakpan ng hamog,
at ang tunog ng umiihip na hangin ay tila bumubulong ng babala. Tila ang daanan ay inihinto ng kalikasan mismo, ngunit sa kanyang harapan ay isang makitid at lumang tulay na lubid, ang tanging daan patungo sa kabilang panig. Ganito na lang ba ang pagsubok ko? Kailangang tumawid sa tulay na ito, tanong niya sa sarili, na nanginginig sa kaba. Lumapit siya sa tulay, iniangat ang isang paa at marahan na tinapakan ang kahoy. Narinig niya ang pag-uga ng lubid at ang mahinang langit-ngit ng kahoy, tanda ng katandaan at kahinaan ng istruktura. Napalunok si Jenny, habang ang malamig na hangin ay dumadampi sa kanyang pisngi. Jenny, biglang may bumulong mula sa hangin, isang malamig at mapanuksong tinig. Napakalalim ng bangin. Kapag nadulas ka, wala ka nang babalikan. Tumingin-tingin siya, ngunit wala siyang makita. Alam niyang mga engkanto ito, sinusubukang sirain ang kanyang konsentrasyon. Hindi ako papayag na magtagumpay kayo, mahina ngunit mariing sabi niya sa sarili. Habang iniaangat niya ang isa pang paa, lumitaw ang imahe ni Jason sa gilid ng bangin. Nakatayo ito, nanginginig at umiiyak. Ate, huwag ka nang tumuloy, sigaw ni Jason. Kung mahulog ka, mawawala ka rin sa akin. Hindi ko yun kakayanin. Huminto si Jenny. Ang puso niya ay parang pinipiga habang pinagmamasdan ng imahe ng kanyang kapatid. Jason, bulong niya, hindi ito totoo. Kailangan kong tumawid para sa'yo. Ngunit ang imahe ni Jason ay patuloy na nagsalita, huwag ate. Mas mabuting magkasama tayo kahit hindi mo nahanapin ang krus. Balik ka na lang sa bahay, please. Pumikit si Jenny, pilit na inaalis ang ilusyon mula sa kanyang isip. Naalala niya ang mga natutunan niya sa mahiwagang puno, ang kanyang takot ang pinakamalaki niyang kalaban. Huminga siya ng malalim, binuksan ang kanyang mga mata, at sinabing, hindi ikaw si Jason. Hindi mo ako mapipigilan. Unti-unting naglaho ang imahe, ngunit kasabay nito ay ang biglang paglakas ng hangin. Halos maagaw ng hangin ang kanyang balanse habang siya'y nakatayo sa tulay. Hinawakan niya ang lubid ng mahigpit, at dahan-daang lumakad paabante. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang tunog ng mga kahoy na umiinit, tila ba malapit ng bumigay. Jenny, bumalik ang malamig na tinig, bakit ka pa nagpapakahirap? Hindi ba't mas madaling sumuko? Walang sinisiguro ang tulay na ito. Mas mabuti pang magbalik ka na at tanggapin ang iyong kapalaran. Halos mabiyak ang kanyang puso sa takot at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya. Pinilit niyang huwag pakinggan ang mga tinig, at sa halip ay tumuon sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Ang larawan ni Jason sa kanyang isipan, ang kanyang kapatid na naghihintay sa kanya, ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang bawat hakbang na ito ay para sa'yo, Jason, sabi niya sa sarili. Wala akong panahon para sa takot. Sa gitna ng tulay, naramdaman niyang bumigay ang isa sa mga kahoy na kanyang tinapakan. Halos mabitawan niya ang lubid sa sobrang gulat. Sa sandaling iyon, isang boses sa kanyang isip ang sumigaw, tiwala lang Jenny. Huwag kang bumitiw. Pumikit siya at huminga ng malalim. Hinawakan niyang mas mahigpit ang lubid at itinuloy ang kanyang paglakad. Ang bawat hakbang ay mas mahirap kaysa sa nauna, ngunit ang tapang sa kanyang puso ay nagpanatili sa kanya ng direksyon. Sa wakas, narating niya ang kabilang dulo ng tulay. Paglapag ng kanyang mga paa sa matibay na lupa, pumalibot sa kanya ang isang pakiramdam ng tagumpay. Napahinga siya ng malalim, ngunit bago siya makalayo, muling lumitaw ang engkanto sa harap niya. Ngayon, ito ay nag-anyong isang magandang babae na may mahaba at kumikislap na buhok. Jenny, sabi ng engkanto, ang boses nito ay puno ng paggalang. Pinatunayan mong hindi ka natitinag ng takot, ngunit tandaan mo, ang susunod na bahagi ng iyong paglalakbay ay higit na mas mapanganib. Maghanda ka, tumango si Jenny. Bagamat pagod, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Maraming salamat sa babala, ngunit hindi ako titigil. Para sa aking kapatid, haharapin ko ang kahit anong pagsubok. Habang nagpatuloy siya sa kanyang landas, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang, ngunit kasabay nito ay ang panibagong lakas na nagmumula sa kanyang tagumpay. Alam niyang malapit na siya sa kanyang layunin, at walang sino man, kahit na engkanto, ang makakapigil sa kanya. Matapos ang kanyang matagumpay na pagtawid sa lumang tulay na lubid, napuno ng ginhawa si Jenny. Ngunit bago pa man siya tuluyang makapagpahinga, napansin niya ang isang kakaibang liwanag mula sa malayo.
Ito ay hindi tulad ng liwanag ng araw o buwan, kundi tila isang nagniningning na apoy na hindi nauubos ang liwanag. Ang tibok ng kanyang puso ay muling bumilis, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagkamausisa. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang init mula sa liwanag, at unti-unti nitong binuksan ang kanyang landas. Sa gitna ng liwanag ay lumitaw ang isang maliit na bahay na yari sa mga tuyong dahon at sanga. Sa labas ng bahay, naroon ang isang matandang babae na nakaupo sa isang mababang upuan, hawak ang isang tungkod na may nakakabit na kristal na kumikislap. Magandang gabi po, bati ni Jenny, bagamat may halong kaba ang kanyang boses. Sino po kayo, at bakit kayo narito sa gitna ng kagubatan na ito? Tumingala ang matanda at ngumiti sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may alam na higit pa sa kanyang sinasabi. Jenny, wika ng matanda, alam ko kung bakit ka narito. Naghahanap ka ng mahiwagang krus sa tuktok ng bundok upang pagalingin ang iyong kapatid. Nagulat si Jenny. Paano niyo po nalaman ang aking pangalan, at paano niyo po nalaman ang tungkol sa layunin ko? Tanong niya, bahagyang umatras ngunit nanatiling magalang. Matagal na akong naninirahan dito, sagot ng matanda. Ako si Luwalhati, ang tagapagbantay ng kaalaman tungkol sa bundok na ito. Ang krus na iyong hinahanap ay hindi basta kayamanan, Jenny. Ito ay isang pagsubok. Pagsubok po, ulit ni Jenny. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at kaba. Anong klaseng pagsubok po? Pagsubok ng tapang, pananampalataya, at sakripisyo, sagot ni Luwalhati. Ang bawat hakbang patungo sa krus ay susubok sa iyong hangarin, sa tibay ng iyong puso, at sa lalim ng iyong pag-aalay. Ang bawat isa sa mga nilalang na iyong nakaharap, ang tikbalang, ang engkanto, at ang mapanganib na bangin, ay bahagi lamang ng simula. Napaisip si Jenny. Bagamat pagod, naramdaman niyang mas lumalalim ang kanyang determinasyon. Kahit na ano pa po ang pagsubok, handa akong harapin ito. Ang buhay ng kapatid ko ang nakasalalay, at wala nang mas mahalaga pa sa akin. Tinitigan siya ng matanda, ang mga mata nito'y tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Jenny, nakikita kong dalisay ang iyong layunin. Ngunit kailangan mo ng proteksyon laban sa mga mas matitinding hamon na iyong kakaharapin. Tumayo si Luwalhati mula sa kanyang upuan at lumapit kay Jenny. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na anting-anting na yari sa ginto, at may nakaukit na mga simbolo na hindi maintindihan ni Jenny. Nang hawakan ito ng matanda, biglang nagliwanag ang anting-anting. Ito ang anting-anting ng gabay, sabi ni Luwalhati. Tutulungan ka nito sa mga oras na ikaw ay manghina o mawalan ng pag-asa. Ngunit tandaan mo, Jenny, hindi nito kayang sagutin ang lahat ng iyong problema. Ang totoong lakas ay manggagaling pa rin sa iyong puso. Kinuha ni Jenny ang anting-anting at mahigpit itong hinawakan. Ramdam niya ang init nito sa kanyang palad, parang isang apoy na nagbibigay ng lakas. Maraming salamat po, sabi niya, halos maiyak sa pasasalamat. Hindi ko po kayo bibiguin. Bago ka umalis, dagdag ni Luwalhati, alalahanin mo na ang sakripisyo ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng mahalagang bagay, kundi ang pag-alay ng sarili mo para sa mas mataas na layunin. Tandaan mo ito, Jenny, dahil sa dulo ng iyong paglalakbay, kakailanganin mo ang buong lakas ng loob at pananampalataya. Nagbigay galang si Jenny at nagpaalam sa matanda. Habang papalayo siya, ramdam niya ang bigat ng mga salitang iniwan ni Luwalhati. Bagamat may kaba sa kanyang puso, naramdaman niya rin ang panibagong lakas na dulot ng anting-anting. Ang liwanag ng munting bahay ng matanda ay unti-unting naglaho sa likuran niya, ngunit ang gabay ng matanda ay nanatiling malinaw sa kanyang isipan. Habang naglalakad patungo sa mas mataas na bahagi ng bundok, nagdasal si Jenny, Panginoon, gabayan niyo po ako. Hindi ko po ito ginagawa para sa sarili ko, kundi para kay Jason. Bigyan niyo po ako ng lakas upang matapos ko ang pagsubok na ito. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang bigat ng kanyang misyon, ngunit kasabay nito ay ang liwanag ng pag-asa na dala ng kanyang bagong lakas at pananampalataya. Habang tinatahak ni Jenny ang mas mataas na bahagi ng bundok, biglang nagdilim ang kalangitan. Ang malamig na hangin ay unti-unting lumakas, at bumuhos ang ulan na tila wala ng katapusan. Ang daan na dati matigas at matibay ay naging madulas at maputik. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Jenny ang bigat ng kanyang katawan, parang ang mismong bundok ay ayaw siyang paakyatin.
Ang tubig ulan ay bumabagsak sa kanya ng walang tigil, binabasa ang kanyang kasuotan at nagpapabigat sa kanyang dalang bag. Sa kabila ng lahat nito, nagpatuloy siya. Ngunit habang siya'y naglalakad, ang kanyang mga paa ay dumausdos at siya'y natumba. Ang malamig na putik ay binalot ang kanyang mga kamay at tuhod, ngunit agad siyang bumangon. Hindi ako pwedeng huminto, bulong niya sa sarili, kahit ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Para kay Jason, kailangan kong magpatuloy. Habang sinusubukan niyang tumayo, narinig niya ang isang malamig na boses na nagmumula sa hangin. Ang tunog nito ay tila nagmumula sa lahat ng dako, ngunit hindi niya makita kung saan galing ang tinig. Jenny, sabi ng boses, mababa at parang umaalingaw-ngaw. Bakit mo pinahihirapan ang sarili mo? Wala kang mararating. Ang krus na hinahanap mo ay hindi para sa tulad mo. Umalis ka na at bumalik sa inyong tahanan. Tumigil si Jenny sa kanyang paggalaw, nanginginig hindi lamang sa lamig ng ulan kundi pati na rin sa takot at pag-aalinlangan. Sino ka? Bakit mo ako pinipigilan? Tanong niya, sinusubukang gawing matatag ang kanyang boses. Isa akong babala, sagot ng boses. Ang lugar na ito ay sumpa. Walang sino man ang nakalalampas sa ulan na ito. Tingnan mo ang sarili mo, basang-basa, puno ng putik, at halos hindi na makakilos. Bakit mo pa itutuloy? Bumalik ka na habang may pagkakataon pa. Hinila ni Jenny ang sarili mula sa putik at mahigpit na hinawakan ang kanyang anting-anting. Ang init nito ay bahagyang nagbigay ng ginhawa sa kanya sa gitna ng malamig na ulan. Hindi ko kayo papakinggan, sagot niya, ang boses niya ay mas malakas na ngayon. Para kay Jason, gagawin ko ang lahat. Hindi ko siya maaaring pabayaan. Ngunit ang boses ay hindi natapos. Si Jason, baka patay na siya. Baka patay na ang kapatid mo. Baka wala na siyang pag-asa, at ang ginagawa mo ngayon ay isang walang saysay na sakripisyo. Ang mga salitang iyon ay parang mga sibat na tumama sa kanyang puso. Ngunit naalala niya ang mga aral ng puno at ang babala ni Luwalhati, na ang kanyang pananampalataya at pagmamahal ang tunay niyang sandata. Pumikit siya, pinilit ang sariling kumalma, at nagdasal ng isang panalangin. Kung totoo man na wala ng pag-asa, Panginoon, ituro niyo po sa akin ang daan pauwi, bulong niya. Ngunit kung ang laban kong ito ay tama, gabayan niyo po ako. Pagkatapos niyang magdasal, muling dumilat si Jenny at dahan-daang tumayo. Sinimulan niyang humakbang muli, kahit pa ang kanyang mga paa ay nalulubog sa putik. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang hirap, ngunit kasabay nito ang panibagong lakas mula sa kanyang pananalig. Jenny, muling wika ng boses, ngayon ay mas malakas. Makinig ka, hindi mo alam kung ano ang nasa unahan. Mamamatay ka lang dito. Hindi ako papayag na tumigil, tugon ni Jenny, ang kanyang boses ay puno ng tapang. Ang layunin ko ay mas mahalaga kaysa sa takot na sinusubukan mong itanim sa akin. Hindi ako magpapatalo. Sa bawat hakbang, ang ulan ay tila lalong lumala, ngunit hindi siya bumigay. Ang kanyang katawan ay nanghina, ang kanyang kasuotan ay basang-basa at napakaputik, ngunit ang apoy sa kanyang puso ay nagpatuloy na nagliyab. Sa wakas, narating niya ang isang bahagi ng kagubatan kung saan humina ang ulan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Ang boses ay muling nagsalita, ngunit ngayon ay tila mas mahina. Jenny, matibay ka, ngunit alalahanin mo, mas mahirap ang mga susunod na pagsubok. Maghanda ka. Hindi na sumagot si Jenny. Sa halip, tumingala siya sa langit at nagpasalamat. Bagamat pagod at sugatan, mas naramdaman niyang lalong tumibay ang kanyang loob. Para kay Jason, sabi niya sa sarili, ang lahat ng ito ay para sa kanya. Muling hinawakan ni Jenny ang anting-anting sa kanyang leeg. Ramdam niya ang init nito, parang isang paalala na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Nagpatuloy siya sa kanyang landas, alam niyang bawat hakbang ay mas nagpapalapit sa kanya sa mahiwagang krus, at sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Pagkalampas ni Jenny sa sumpa ng ulan, narating niya ang isang mataas na bahagi ng bundok. Ang paligid ay tila nakadikit sa kalangitan, at ang hangin ay malakas na umiikot, halos nagpapalipad sa mga dahon at alikabok sa bawat bugso. Ang kagandahan ng tanawin ay hindi maikakaila, ngunit ang lamig at lakas ng hangin ay tila nagbibigay ng babala. Habang lumalapit siya, isang malakas na ihip ng hangin ang pumipigil sa kanyang mga hakbang. Napaatras siya,
Ngunit sa kanyang harapan, isang makapangyarihang nilalang ang unti-unting lumitaw mula sa hangin. Si Amihan, ang tagapagbantay ng hangin, ay isang nilalang na may mahahabang balahibo na tila ulap, at ang kanyang presensya ay parang humahaplos ngunit nakakabigla sa balat. Jenny, wika ni Amihan sa malamig ngunit malinaw na tinig. Narating mo ang aking teritoryo, ngunit hindi ka basta-basta makalalampas dito. Ang daang ito ay para lamang sa mga handang magdala ng bigat ng kanilang layunin. Tumingin si Jenny sa tagapagbantay, hinigpitan ng pagkakahawak sa kanyang anting-anting. Kailangan kong makalampas, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang buhay ng kapatid ko ang nakasalalay. Gagawin ko ang lahat ng kailangan para magpatuloy. Ngumiti si Amihan, ngunit ito'y hindi maituturing na magiliw. Lahat ay nagsasabing handa sila, ngunit iilan lamang ang tunay na nakakayanan ito. Upang patunayan ang iyong sarili, ibibigay ko sa iyo ang bigat ng hangin. Dapat mong dalhin ito sa iyong mga kamay nang hindi sumusuko. Bibigyan kita ng babala, patuloy ni Amihan, ang bigat ng hangin ay hindi basta-basta. Ipinapasa nito ang lahat ng iyong takot, sakit, at pagdududa. Ngunit kung magtagumpay ka, maaari kang magpatuloy sa iyong paglalakbay. Sumang-ayon si Jenny. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit wala siyang balak umatras. Gagawin ko po ang lahat, sagot niya. Hinawakan ni Amihan ang hangin sa kanyang palad, at sa isang kumpas, ang nag-aalimpuyong hangin ay naging isang malinaw at mabigat na anyo. Hawakan mo ito, wika ni Amihan, iniabot kay Jenny ang bigat ng hangin. Inabot ni Jenny ang hangin. Sa sandaling nasa kanyang mga kamay na ito, naramdaman niya ang napakalaking bigat, parang dinadala niya ang buong kalangitan. Napaluhod siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa lakas ng pressure ng hangin. Hindi ko ito pwedeng bitawan, bulong ni Jenny sa sarili, habang ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa hirap. Ngunit habang tumatagal, naramdaman niya ang paggapang ng takot sa kanyang isipan. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung mamatay si Jason dahil sa akin? Jenny, sabi ni Amihan, ang boses nito ay tila naglakbay sa kanyang buong paligid, ang bigat ng hangin ay sumasalamin sa bigat ng iyong puso. Hindi mo ito mabubuhat kung ang iyong isip ay puno ng pag-aalinlangan. Napapikit si Jenny, pilit na inaalis ang takot mula sa kanyang isipan. Inisip niya si Jason, ang kanyang kapatid na naghihintay sa kanya, ang kanyang kapatid na umaasa na siya ang magiging sagot sa kanilang dasal. Sa kabila ng sakit at bigat, naalala niya ang araw na nagkasakit si Jason, at ang mga luha nito habang hinihiling na gumaling. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi ako pwedeng sumuko, sabi niya ng mariin. Ang bigat na ito ay para sa kanya. Kailangan kong dalhin ito. Unti-unti, tumayo si Jenny mula sa kanyang pagkakaluhod. Bagamat nanginginig pa rin ang kanyang mga braso, ang kanyang loob ay muling tumibay. Habang mas iniisip niya ang pagmamahal niya para kay Jason kaysa sa sariling takot, naramdaman niyang bumibigat man ang hangin, hindi ito nakabawas sa kanyang determinasyon. Pinanood siya ni Amihan, ang mga mata nito'y tila nagsusuri sa kanyang bawat galaw. Jenny, sabi nito, ang tapang mo ay hindi ordinaryo. Ngunit tandaan mo, ang iyong layunin ay hindi lamang para sa iyong kapatid. Ang pagsubok na ito ay maghahanda sa iyo para sa mas malaking sakripisyo. Matapos ang ilang minuto na tila isang siglo, unti-unting nabawasan ang bigat sa kanyang mga kamay. Ang hangin ay muling bumalik sa kanyang natural na anyo, at ang presensya nito ay naging kalmado. Ngumiti si Amihan, ngayon ay may bahid ng paggalang. Nagtagumpay ka, Jenny, sabi ng tagapagbantay ng hangin. Ang iyong puso ay dalisay, at ang iyong layunin ay malakas. Magpatuloy ka, ngunit alalahanin mo ang babala ko, ang krus ay hindi lamang tungkol sa sakripisyo. Ito rin ay tungkol sa pagtanggap sa lahat ng maaaring mawala. Tumango si Jenny, bagamat pagod ay puno ng determinasyon ang kanyang mukha. Maraming salamat po, Amihan. Ang inyong payo ay hindi ko malilimutan. Habang umaalis siya, naramdaman niya ang isang bagong lakas na pumuno sa kanyang dibdib. Sa kabila ng hirap ng kanyang dinanas, natutunan niya ang halaga ng pagtitiwala sa sarili at sa kanyang pagmamahal para sa kapatid. Ang bawat hakbang niya ay puno ng panibagong tapang at pananampalataya. Naramdaman niyang mas malapit na siya sa kanyang layunin, ngunit alam din niyang mas mabigat pa ang mga pagsubok na darating.
Sa paghahanap ng katahimikan at lakas pagkatapos ng mga nakakapagod na pagsubok, naghanap si Jenny ng isang lugar upang makapagpahinga. Nakahanap siya ng tuyong lupa sa ilalim ng isang malaking puno. Dito, hinubad niya ang kanyang basang balabal, umupo ng komportable, at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang mahinang ihip ng hangin at katahimikan ng kagubatan ay nagdala sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Hanggang kailan pa kaya magtatagal ang lahat ng ito, bulong niya sa sarili, ang kanyang tinig ay puno ng pangungulila at pagod. Kahit papaano, sa gitna ng kanyang kahinaan, nanatili ang isang sinag ng pag-asa. Bago siya natulog, siya ay nagdasal. Panginoon, sambit niya habang mahigpit na hawak ang kanyang anting-anting, patnubayan niyo po ako. Hindi ko po ito ginagawa para sa aking sarili kundi para kay Jason at sa kanyang kaligtasan. Bigyan niyo po ako ng lakas. Habang siya'y nakapikit, ang pagod niyang katawan at isipan ay unti-unting bumigay sa tawag ng pahinga. Sa malalim niyang pagtulog, siya ay nanaginip. Nakita niya ang isang malawak na lugar na puno ng gintong liwanag, na tila ba ang bawat damo, bulaklak, at puno ay kumikislap sa ilalim ng araw. Sa gitna nito, isang pamilyar na figure ang lumitaw, ang kanyang ina, si Aling Marta, na nakasuot ng kanyang paboritong puting damit. Inay, tanong ni Jenny, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Ikaw po ba yan? Ngumiti ang kanyang ina at tumingin sa kanya ng may buong pagmamahal. Oo Jenny, ako nga, sagot nito, ang tinig ay puno ng kapanatagan. Nandito ako para ipaalala sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ano po iyon inay? Tanong ni Jenny, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Napakahirap po ng aking paglalakbay. Pakiramdam ko po ay hindi ko na kaya. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang mga kamay at tinitigan siya sa mata. Jenny, hindi madali ang landas na iyong tinatahak, ngunit hindi ka nag-iisa. Patuloy kang gabayan ng iyong pananampalataya at pagmamahal. Huwag mong kalimutan na magdasal at magtiwala sa iyong sarili. Ang tapang mo at ang layunin ng iyong puso ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Napaluha si Jenny, ngunit ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Inay, natatakot po ako, pag-amin niya. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung hindi ko mahanap ang krus? Ngumiti ang kanyang ina at itinuro ang malayong tuktok ng bundok. Sa kalayuan, nakita ni Jenny ang isang liwanag na nagmumula sa isang krus na nagliliwanag sa tuktok. Naroroon ang iyong layunin Jenny, sabi ng kanyang ina. Nasa loob mo ang kakayahang marating ito. Ngunit kailangan mong manalig, hindi lamang sa Diyos kundi sa iyong sarili. Ikaw ang sagot sa panalangin ng iyong kapatid. Pero inay, paano ko malalaman na tama ang landas na tinatahak ko? Tanong ni Jenny. Hinawakan muli ng kanyang ina ang kanyang mga kamay. Pakinggan mo ang iyong puso, Jenny. Ito ang iyong gabay. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nakikita, kundi nararamdaman sa loob. Hindi ka nag-iisa, anak. Ang paligid ay unti-unting nagbago, ang gintong liwanag ay naging mas maliwanag, at ang imahe ng kanyang ina ay unti-unting naglaho. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, manalig ka anak. Kayang-kaya mo ito, mahal na mahal kita. Nagising si Jenny na may luha sa kanyang mga mata ngunit ang kanyang puso ay puno ng bagong lakas. Tumingala siya sa kalangitan, kung saan unti-unti nang sumisikat ang araw. Pakiramdam niya ay may dalang bagong pag-asa ang liwanag na iyon. Hindi ko ito pwedeng sakuan, wika niya sa sarili. Para kay Jason, kailangan kong magpatuloy. Habang inilalagay niya ang anting-anting sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang kakaibang init mula rito, na tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang panaginip. Alam niyang ang kanyang ina ay nananatiling gabay niya, at ang pananampalataya niya sa Diyos at sa sarili ay ang magiging susi upang maabot niya ang tuktok ng bundok. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay, puno ng determinasyon at isang panibagong liwanag sa kanyang puso. Ang gintong panaginip ay hindi lamang isang alaala, ito ang naging gabay niya sa mas mahirap pang landas na kanyang tatahakin. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay patungo sa tuktok ng bundok, ang mga hamon na kinakaharap ni Jenny ay tila lalong tumitindi. Ang mga landas ay lalong nagiging matarik at ang hangin ay malakas na humahampas sa kanyang mukha. Nang malapit na siya sa tuktok, ang landas ay biglang nagbago at humantong sa isang makitid at madilim na daanan. Sa gitna ng daanang ito, isang malaking anino ang unti-unting nagpakita ng sarili.
Ang halimaw na lumitaw ay may mabibigat na hakbang at nakakatakot na mga mata na parang nagliliyab. Ang kanyang presensya ay sapat na upang magpahinto sa sinuman sa kanilang mga hakbang. Huminto ka mortal, ang malakas at garalgal na boses ng halimaw ay umalingaw-ngaw sa kabundukan. Hindi ka makakalampas dito maliban kung mag-aalay ka ng isang bagay na mahalaga sa iyo. Napahinto si Jenny, ang kanyang puso ay kumakabog sa takot ngunit mayroong determinasyon. Tumingin siya sa malalim na mga mata ng halimaw at kalmadong nagtanong, bakit mo ako hinihingan ng alay? Ano ang layunin mo? Ako ang bantay ng daanang ito, tugon ng halimaw, ang boses nito ay tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Bawat nilalang na nagnanais lumampas ay kailangang magbigay ng isang bagay na pinakamahalaga sa kanila. Ito ang batas ng bundok na ito. Napaisip si Jenny. Ang kanyang rosaryo, nabigay pa ng kanyang ina, ay nagsisilbing paalala ng kanyang pananampalataya at ng mga alaala ng kanyang pamilya. Dahan-dahan niyang inilabas ang rosaryo mula sa kanyang bulsa at tinitigan ito. Bawat butil ay kumikinang sa ilalim ng mahinang sinag ng araw. Ito ang aking rosaryo, sabi niya habang iniaabot ito sa halimaw. Ito ang pinakamahalaga sa akin. Ngunit habang lumalapit ang kanyang kamay sa halimaw, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Ang hangin sa paligid ay tila naging malamig at ang daan ay tila gumalaw. Pinigilan ni Jenny ang kanyang kamay at tinitigan ang halimaw. Hindi, sabi niya, ang kanyang boses ay may halong katiyakan. May mali, ikaw ay isang ilusyon, hindi ka totoo. Ang halimaw ay biglang tumawa, isang malakas at nakakabinging halakhak. Matalino ka mortal, ngunit hindi mo pa rin maikakaila na kailangan mong mag-alay para makalampas. Sa sandaling iyon, naalala ni Jenny ang mga aral mula sa kanyang ina at ang mga gabay mula sa kanyang mga naunang pagsubok. Pumikit siya at muling nagdasal, humingi ng gabay at proteksyon. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ang halimaw ay unti-unting naglaho, kasama ang nakakabinging ingay at malamig na hangin. Ang daanan ay muling naging malinaw at ang hangin ay tila tumigil. Napagtanto ni Jenny na ang tunay na laban ay laban sa kanyang sariling takot at pag-aalinlangan. Naipasa niya ang pagsubok hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang rosaryo, kundi sa pagtitiwala sa kanyang sariling lakas at karunungan. Habang patuloy siyang naglalakad, dala-dala niya ang bagong lakas ng loob na kanyang nakamtan mula sa pagharap sa halimaw. Ang bawat hakbang ay mas matatag, at ang kanyang puso ay puno ng bagong pag-asa na malapit na niyang marating ang tuktok, at mahanap ang krus na magliligtas sa kanyang kapatid. Sa pag-akyat ni Jenny sa pinakamataas na bahagi ng bundok Arayat, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang malaking pintuang bato, na nakaukit sa mismong gilid ng bundok. Ang pinto ay mukhang sinauna at matibay, napapalibutan ito ng lumot at mga ugat ng puno na tila babahagi na ng bundok mismo. Walang maliwanag na mekanismo para buksan ito, ni wala ring hawakan o susian. Habang pinagmamasdan ni Jenny ang pintuang bato, narinig niya ang isang malalim at nag-e-echo na tinig mula sa kawalan. Ang pintuang ito ay hindi basta-basta magbubukas. Ito ay nangangailangan ng isang tunay na sakripisyo mula sa nagnanais na dumaan. Napalunok si Jenny, habang tinitingnan ang pintuan. Anong uri ng sakripisyo ang kailangan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang bagay na mahalaga sa iyo, isang bagay na hindi mo basta maibibigay kung walang tunay na dahilan, tugon ng tinig, na lalong nagpalakas ng kabog sa dibdib ni Jenny. Napaisip si Jenny, marami na siyang inalay at marami na siyang pinagdaanan. Naalala niya ang rosaryo na muntik na niyang inalay, ang mga salita ng kanyang ina sa kanyang panaginip, at ang anting-anting na ibinigay ni Luwalhati, ang matanda sa gitna ng kagubatan. Nang hawakan niya ang anting-anting, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad at ang diwa ng kanyang layunin. Para sa kapatid ko, mahina niyang sabi, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang anting-anting. Handa akong magsakripisyo, lahat para sa kanyang kaligtasan. Habang sinasabi ito, dahan-dahan niyang inilapit ang anting-anting sa pintuan. Isang malakas na ilaw ang biglang sumiklab mula sa anting-anting, at ang pinto ay nagsimulang tumunog at gumalaw. Jenny, alam mo ba ang tunay na halaga ng iyong ginagawa? Tanong ng tinig, na tila sinusubok ang kanyang determinasyon. Opo, matatag na sagot ni Jenny. Ang buhay ay puno ng pagsubok at sakripisyo. Kung ano man ang kinakailangan para sa aking kapatid,
Gagawin ko, kahit ano pa man ang maging kapalit. Ang iyong pagnanais at ang iyong mga sakripisyo ay nagpakita ng iyong katapatan at lakas ng loob, sagot ng tinig. Ang pintuang ito ay sumusukat sa kahandaan ng isang tao na harapin hindi lamang ang labas na mundo, kundi pati na rin ang sariling kaluluwa. Habang sinasabi ito, dahan-dahan niyang inilapit ang anting-anting sa pintuan. Isang malakas na ilaw ang biglang sumiklab mula sa anting-anting, at ang pinto ay nagsimulang tumunog at gumalaw. Jenny, alam mo ba ang tunay na halaga ng iyong ginagawa? Tanong ng tinig, na tila sinusubok ang kanyang determinasyon. Opo, matatag na sagot ni Jenny. Ang buhay ay puno ng pagsubok at sakripisyo. Kung ano man ang kinakailangan para sa aking kapatid, gagawin ko, kahit ano pa man ang maging kapalit. Ang iyong pagnanais at ang iyong mga sakripisyo ay nagpakita ng iyong katapatan at lakas ng loob, sagot ng tinig. Ang pintuang ito ay sumusukat sa kahandaan ng isang tao na harapin hindi lamang ang labas na mundo, kundi pati na rin ang sariling kaluluwa. Sa tuktok ng bundok Arayat, sa isang liwanag na tila nagmumula sa kalangitan, nakita ni Jenny ang hinahanap na mahiwagang krus. Ito ay nagliliwanag, ang bawat sinag ay sumasalamin sa kanyang mga mata, nagbibigay ng isang kakaibang init at liwanag sa malamig na hangin ng tuktok. Habang siya ay papalapit, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at pangamba. Ngunit bago pa man niya tuluyang maabot ang krus, isang makapangyarihang nilalang ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang nilalang na ito, na may anyo ng isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at balbas, ay tumingin kay Jenny ng may malalim na mga mata. Jenny, sabi ng nilalang, ang boses niya ay malalim at may otoridad, ang krus na iyong hinahanap ay hindi basta-bastang ibinibigay. Ito ay nangangailangan ng tunay na pagsubok, isang pagsubok ng puso at kaluluwa. Napalunok si Jenny, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Upang maangkin mo ang krus, kailangan mong pumili, sagot ng nilalang. Ang iyong buhay o ang buhay ng iyong kapatid. Isa lamang ang maaaring maligtas. Ang salitang ito ay tila isang malakas na suntok sa dibdib ni Jenny. Nagulat siya, ang kanyang isip ay naguguluhan at ang kanyang puso ay naghihinagpis. Paano ako pipili sa pagitan ng sarili kong buhay at ng buhay ni Jason? Tanong niya sa sarili, ngunit sa kanyang puso, alam niya na ang sagot ay malinaw. Hindi ako mag-aalinlangan, sabi ni Jenny nang may kumpiyansa. Pipiliin ko ang buhay ng aking kapatid. Ako ay handang magsakripisyo para sa kanya. Nakita ng nilalang ang desisyon sa kanyang mga mata, at isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Jenny, ang pagsubok na ito ay hindi lamang tungkol sa sakripisyo, kundi tungkol din sa pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pagmamahal at kabayanihan. Habang ang krus ay lalong nagliliwanag, naramdaman ni Jenny ang isang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Alam niya na ang kanyang desisyon, bagamat mahirap, ay tama. Naramdaman niya ang isang malakas na puwersa, isang puwersang mas malakas pa kaysa sa anumang nararamdaman niya noon. Ito ay ang pagmamahal, isang dalisay at walang kondisyong pagmamahal para sa kanyang kapatid. Pinatunayan mo na ang iyong layunin ay dalisay, wika ng nilalang habang ang krus ay tuluyan ng nagliliwanag. Ang krus ay magiging sa iyo, at ang kapangyarihan nito ay maililigtas ang iyong kapatid. Sa sandaling iyon, isang nakakasilaw na liwanag ang pumalibot sa buong lugar. Nang mawala ang liwanag, wala na ang nilalang, at sa kanyang mga kamay, hawak na ni Jenny ang isang mas maliit na krus. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Alam niyang ang bawat sakripisyo, bawat luha, at bawat pagsubok ay may dahilan at ito ay humantong sa isang maluwalhating katapusan. Nagpasalamat si Jenny sa langit, sa mga gabay niya sa kanyang paglalakbay, at lalo na sa kanyang ina, na patuloy na gabay niya sa kabila ng pagkawalay sa pisikal na mundo. Sa paghawak sa mahiwagang krus, alam niyang hindi lamang nito ililigtas ang buhay ni Jason, kundi pati na rin ang kanyang espiritual na buhay. Habang bumababa si Jenny mula sa tuktok ng bundok Arayat, napansin niyang tila iba ang daan pabalik. Ang mga landas na dati-rati matarik at mahirap ay parang naging mas madali, at ang mga hakbang niya ay tila pinapagaan ng isang hindi nakikitang lakas. Dala ang mahiwagang krus, bawat yabag niya ay may kasamang panibagong pag-asa at kagalakan. Sa kanyang pagbaba, hindi maalis sa isip ni Jenny ang mga pagsubok na kanyang nalampasan, at ang mga aral na kanyang natutunan.
Ang bawat tanawin sa bundok na dati-rati pinangangambahan ay ngayon ay nagmumukhang mas kaaya-aya at mapayapa. Nang sa wakas ay marating ni Jenny ang paanan ng bundok, nakita niya ang kanilang maliit na nayon na nagniningning sa ilalim ng hapon na araw. Ang kanyang puso ay napuno ng di maipaliwanag na kasiyahan, ang kasiyahang dulot ng isang mahabang paglalakbay na matagumpay na natapos. Pagdating niya sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng kanyang mga kapitbahay na may halo-halong ekspresyon ng pagtataka at kagalakan. Ngunit bago pa man siya makapagpaliwanag, tinungo niya ang kinaroroonan ni Jason, na mahimbing pa ring natutulog sa kanilang munting silid. "Jenny, anong nangyari? Kumusta ang iyong paglalakbay?" ang tanong ng kanyang matandang kapitbahay na si Aling Celia, na sumunod sa kanya sa loob. "May dala akong lunas, Aling Celia." Ang krus, mahinahon niyang tugon habang maingat na inilalabas ang krus mula sa kanyang balabal. Nang ipatong ni Jenny ang krus sa tabi ng kanyang kapatid, naramdaman niya ang isang malakas na daloy ng enerhiya na pumalibot sa buong silid. Ang krus ay unti-unting nagliwanag, at isang malambing na init ang kumalat sa paligid. Nakita niyang unti-unting nagbukas ang mga mata ni Jason, at ang kanyang balat ay tila bumabalik ang kulay. "Ate Jenny." "Ate," mahina ngunit malinaw na boses ni Jason ang pumuno sa silid. "Jason, kamusta ka? Nararamdaman mo ba ang pagbabago sa katawan mo?" halos maiyak na tanong ni Jenny habang hinahawakan ang kamay ng kanyang kapatid. "Ate, ang gaan ng pakiramdam ko. Parang bumalik ang lakas ko," sabi ni Jason, na ngayon ay dahan-daang bumangon. Habang nag-uusap ang magkapatid, nagsimula ring kumalat ang balita sa buong nayon. Isa-isa, ang mga kapitbahay ay pumapasok sa kanilang bahay, at sa tulong ni Jenny, ang mahiwagang krus ay ginamit din upang pagalingin ang iba pang may sakit sa nayon. Ang dating tahimik at paminsan-minsang malungkot na nayon ay napuno ng tawanan at pasasalamat. Sa pagtatapos ng araw, habang nakatayo si Jenny sa labas ng kanilang bahay, napatingala siya sa kalangitan. "Salamat Panginoon," bulong niya. "Salamat din sa lahat ng mga nilalang na tumulong sa aking paglalakbay." Bagamat pagod at may ilang sugat, ang pakiramdam ni Jenny ay puno ng kapayapaan at kasiyahan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang nagdala ng lunas para kay Jason kundi nagbigay din ng bagong pag-asa at sigla sa kanyang buong nayon. Sa puso ni Jenny, alam niyang ang bawat sakripisyo at bawat hakbang ay may layunin, at ang layuning iyon ay natupad na sa wakas.